Ngayon no, mga kababayan, alisin na natin yan. No? Punta ho tayo, mga bossing dito. No? Kung ano po ang ginagawang paghahanda ng ating Pangulo, mga bossing. Siyempre, hindi po pwede na walang paghahandang gagawin ng ating Pangulo. Eh, ang tanong natin, yung Vice Presidente po kaya, nasaan? Ano kayang paghahanda din ang pinaghahandaan? Hindi kaya yung kanyang impeachment? O kaya naman ay yung paglaya ng dating Pangulong Duterte? Dahil nga may mga nagpapakalat ng mga DDS, no? Na June 30, posible makalabas ang dating Pangulo, anak ng tinapa. Buwan-buwan na lang lalabas ang dating Pangulo? Hindi. Tingin ko naman, ang pinaghahandaan ng ating Vice Presidente ay yung kanyang paparating na impeachment. No? Yung mga hearing, etc. Posibleng hindi pinaghahandaan yan. Ito po ang ating Pangulo, mga bossing. Naghahanda po para doon sa magiging epekto ng digmaan ng Israel at Iran. Marcos government gearing up for domino effect of Israel and Iran conflict. Samantalang ho, ang napapansin ko sa ating Vice Presidente, naghahanda pong mag-rally, sabi ni Ma'am Delia Rosario. Hindi, totoo naman ho, di ba? Tignan nyo, nasaan? Nasa Australia. Ano ginagawa? Tumungtong doon sa entablado. Naglagay ng upuan. O, tas nagsalita sa mic. Tapos kung ano-ano na naman po ang pinagsasabi kontra gobyerno ng Pilipinas. Naghanap po ng utang ng 16 trillion daw. Di ba, Cheryl Santa Maria? O, naghanap ng 16 trillion na utang. Yung pala, mga bossing, Chief Amuser, ang pinakamalaking utang doon, yung kay Tatay Digong niya. 7 point something trillion. Naghahanap ngayon tuloy ang taong bayan, nabuko pa tuloy-tuloy, no? Na ang pinakamalaking utang na meron ay galing sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte. O, kung nanahimik na lang, edi hindi mabubuko. Na 7 point ilan? Tingnan ko nga, meron tayong picture nun eh. 7 point something yun eh. O, 7.4 trillion ang naging utang ng dating Pangulo. Saan napunta yun? Ano pinagkalagakan nun? Di ba? 7.2, sabi ni Shiro Kansaki, 7.4 yung nandito sa amin. Saan napunta yun? Yung build. Tapos ang ating Vice Presidente sasabihin, nako, insecure si Marcos sa aking tatay, kaya pinadakip, pinakulong, pinakidnap. Saan magiging insecure? Doon sa build? Yung anak ng tinapa, isa yata doon sa kanilang proyekto sa build, yung Mount Kamuning na pagkataas-taas po. Pagka pumanika, diretso langit na. No? Kung di man atakihin ka sa puso sa pagkataas-taas, kabahan ka naman kapag dumadaan na yung LRT o yung MRT. O kaya mamatay ka sa lula. Di ba? Ayun, pinabaklas ng Pangulo. Wala naman nung ano-ano. Anyway, dito tayo. Balikan natin to. President Marcos Jr. is preparing for a possible domino effect of the conflict between Israel and Iran, not just on fuel prices, but on public transport, logistic, and global trade. Magiging problema din ho yan, mga kababayan. Babagal po yung mga paparating, yung mga import-export, lahat po yan. Babagal ho, mga kababayan. Kailan ba yun? Nung panahon ng COVID? Dito ho, sa aming kinaroroonan, dito normally umuorder kami ng sasakyan imported. Imported ho, no? From Japan, papunta dito sa aming kinaroroonan. Bago mag-COVID, ano lang yan, isa't kalahating buwan dadating na yung in-order mong sasakyan. Nung nagka-COVID ho, umabot ng 5, 6. Dahil nga po lahat, halos karamihan po ay apektado nung COVID na yun. Diyan po, mga kababayan, Iran, Iraq, maaapektuhan din po. Nakita nyo yung mga eroplano? Yung normal na ruta nila, mga umiikot na ho, mga kababayan.
O lahat po yan pinag-aaralan ng Pangulo. Na sana po, kaya nga tayo may Vice Presidente para tulungan ang Pangulo, para humalili sa Pangulo. No? Eh mukhang wala pong silbi. Bakit po? Ayun, rally dito, rally doon. Imbis na nakakatulong sa pagresolba ng mga ganitong paparating na problema, ayun, walang naitutulong. Si Robin Padilla naman, tanong ng tanong. Kung ano-ano pinagsasasabi ni Robin Padilla doon sa kanyang Facebook. Puro tanong, meron na po ba tayo? Eh ikaw bilang senador, baka meron ka namang maiambag. Miski, Mr. President, ganito po sana. Baka okay po itong naiisip ko. Ano naman kaya ang papasok sa isip ni Robin Padilla o maisasuggest para mapunan o para ito ay maresolba? Sabi ni Isko Flores, inutil ang bise natin. Sabi ni Gracious Grace, Sir Danilo, kulang ng 3 trillion lang po with data ang nagamit sa pandemic. Biruin mo, talagang maghahanap ang mamamayang Pilipino. The President will meet with his economic managers to draft measures to mitigate the hostilities, especially after the United States launched airstrike that destroy Iran's nuclear facility. Yan pong economic managers po ng Pangulong Bongbong Marcos, Pilipino po ha. Hindi po kagaya ng economic advisor ng dating Pangulong Duterte. Yun, hindi po Pinoy yun. Di ba? Hindi po Pinoy yun. Nagulat nga tayo. Ayos Chinese, yung economic advisor. Ano pa daw yan? Mga bossing, tuloy ko. Magkakaroon po ito ng domino effect, no? Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon o makakaroon ng fuel subsidy ang mga driver natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin po ito sa logistic, sa tradings. Ayan, babagal. Totoo naman ho, mga bossing. In a press briefing on Monday, Castro said Marcos will sit down with his economic team. Baka pwedeng may mga ibang ruta na gawin para hindi maapektuhan yung ating mga logistic. Yan po yung pag-uusapan nila. So yung pong mga ipinagdarasal natin na maiwasan po natin na mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel. Pero po yung ating Vice Presidente, wala pong kaproblema. Ano po? Sige, magtayo ka ng entablado dyan. Ano po gagawin natin, ma'am? Sisigaw tayo ng bring him home. Diba? Ano po gagawin natin dyan? Kalabanin si Maharlika. Nagiging kalaban na yata nila si Maharlika. Kasi si Maharlika daw puro views lang daw ang gusto. Kaya pati yung edits, ng dating Pangulong Duterte, binablog na daw. Na dapat sila lang daw ang nakakaalam. Diba? Sabi, ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin. Hindi lahat. Kasi po yung Vice Presidente, ayun, iba po ang nasa isip. Siguro, pagkatapos kaya ng Australia, saan kaya ako pupunta? Babalik muna kaya ako sa The Hague? No? Para bisitahin ko si Tatay Digong? O sa iba naman kaya? No? Para mamulitika. Minsan napapatanong na ho tayo, yung gastos kaya ng Vice Presidente, galing kaya sa kaban ng bayan na? Ang dami ho. Ang dami mga kababayan. Biruin mo kay Koopman pa lang. Naglalaro sa 140 to 150 million buwan-buwan di umano. Ang bayad kay Koopman? Yung 16 na lawyer pa. Napakadami ho. Tapos magkano daw yung acceptance fee? 30 hanggang 40 milyones, mga bossing. Doon sa isang lawyer pa lang. Tapos sasabayan mo pa ng mga gala-gala. Talagang hindi natin masisisi
ang sambayan ng Pilipino kung magtatanong, Madam, masyadong malaki ang gastos ninyo ha. Sana po kaya nang gagaling yung mga pondo, no? Para diyan sa inyong paikot-ikot. Para diyan po sa mga naglalakihan o mga superstar na mga lawyer. Ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit na tensyon at rehiyon. Di nyo sure si Inday Sara, bring him home lang po ang iniisip niya. Ang panawagan ng Pangulo ay magkaroon ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa paninindigan ng kapayapaan para maging matatag ang global community at ang pangdaigdigang komunidad. O yan ang ating Pangulo. Lahat ho nasa balikat niya. Yung dapat sana tutulong, si Duterte lang ang nasa balikat niya. Tsaka yung apat na girlfriends daw ho. Biruin mo ang laki ng problema nila. Biruin nyo mga kababayan, ang mga pinoproblema ho, ayun, yung mga girlfriend, nag-aaway-away, sama yung balaba, sama yung alpotera. Di po ba?